Magnum Sabado Night Talk. Yo, baby. May na lang, napalong diretso Magnum Kia. May na lang yun. Okay, May na lang yun. lami ra ba yung sisig? Lami kaya, nabugnaw na. Or siya, din na siya sizzling, chilling sisig Chilling na sisig siya. na may Oo. gala na. At least no, makapasalamat po ta sa itong Ginoo may galang wa ni dako ang kalayo. Plus ganyan nga, dagan YouTube balay ba sa kugman Magdum Gilbert Lagi, no nga ubay-ubay to. nasunog. Ayan, luoy po dato mga Magnum friends nga mawadag panimalay kay syempre asas lamang muyo, lisod ka ng wakay kaguli yung balay, sunog pa yun may gala, mo nang ampingan ginata atong panimalay, ay labi na kung mulakaw kita, dapat i-double check nato atong mga gamit, kanang gamit nga di kuryente, dapat naka-unplug na siya, di nato pasagda nato mga gamit may gala nga may mabilins balay, labi na kung nakakonek sa kuryente, delikado na mga Magnum friends. Anyways, balik ta sa atong programang Magnum Sabado Night Talk. Dapat ay isa ka guest Magnum Kia. Iandam imong ano diya, basi na kay balatian, pwede ta mangutana kay Doc ane. Kung nakakaon naman ko, okay na. Okay na day ka, okay na. Okay na. Sige lang kay unya, magutom nang sa ka unya. Di ba? Kasi- Part na imong ano, segba di ba? Health news mo Health gano. news. Ako rin health news, kadili healthy. Sa ako dalagid na ano. Basta importante, ano lang, ampingan na atong kagalingon may gala karong panahon na. Okay na siya? Wala pa. Atong balikan may gala kay makauba na to ang usa ka doktor mga Magnum friends. And labi na karong panahon na, hapit na ang ting summer. Medyo mo abot-abot ta sa panahon nga muinit may gala atong palibot. Syempre, ang mga balatian nato di may gala atong mga sakit. Nagyapon na may galang panahon sa ating init mga Magnum friends, di ba? Oo, kay ilabi na kung gikan ka sa gawas, init kaayo nya. Nisulod Sulgay ka sa aircon nga, tugnaw sus. kaayo. Makuratan nimong lawas may gala. Munang hadlo kayo mga Magnum friends. Ampingan nato atong lawas may gala. No? Nay mga tao nga gamay ra nga ano sab kanang matuluan lag ulan kay maglanat na. Oo, kanada yung, di na din makontak eh. Tuan, gilantahan, char. Char. Kinsa man to siya? Basta, Wala dagan ko kaila. na to siya. Dagan ko kaila. Okay na mga Magnum friends, mga kasama natin ngayong gabi sa Magnum Sabado Night Talk ang internal medicine adult disease specialist. Alright, live sa Magnum Sabado Night Talk si Dr. Allen Quirit. Hello Doc, good evening. Hello, good evening, Sir Gilbert and Ma'am Kia. Ayan. good evening, Doc. Kumusta ang weekend natin, Doc? Medyo busy ba pag weekend? Marami bang pasyente? Yes, especially Saturday, no? Kasi nandun yung mga off ng mga tao ngayon, ng mga adult. Okay. Doon sila nagpapa-check up. Oo, pag weekdays medyo may trabaho pa, di ba? Okay, Yes. weekend. So at least yung clinic mo, Doc, Monday to Saturday yan. Yes, Monday to Saturday. Oo, and ang yung kinikater mo is ano, yung mga adult disease, di ba? Yung mga ganon. Yes. Anyways, may mga tanong tayo dito, Doc, para syempre may makuha rin tayong kaalaman galing sa'yo, Doc. Ngayong 2026, Okay. malapit na rin ang summer, Doc, dry season. So ano yung mga possible na pwedeng Yes. sakit ng makuha ng mga tao ngayon? Siguro ang mga common in terms of adult, siguro yung mga skin diseases pa rin. Siyempre, naglalabas tayo ng mga sweats. So, dun prone sa infection. Yun ang una. Then, pangalawa, hindi pa rin naman mawawala yung mga upper respiratory tract infections. Kahit anong season, meron yan. Alright. Kahit rainy season, dry season, meron yun lagi, Doc, di ba? Oo. Yes. Paano yun, Doc? Yung nung last December, katatapos lang ng December, January pa tayo ngayon, marami yung mga tao na, syempre, pag party, may Christmas, maraming pagkain, di ba? Mga ganon, pati New Year. So, sa pagdating ba ng January sa inyo, Doc, marami kayong pasyente na dahil na high blood ba tumaas yung pressure sa dugo, ganon? Yes, so expected naman yan, no? Tuwing January, nandiyan yung mga nagkainan yung mga tao, so nawala yung diet nila, especially yung mga diabetic, hypertensive. Nandiyan din yung mga asthmatic na nag-a-attack ngayong January kasi maraming kasiyahan. So, nag-a-attack din mga asthma.
bukod sa mga hypertension and diabetes. Oo. Dami yan, Magdum Kia, dahil pag after Ikan sa... ba yung holiday season? Oo, hindi na mahirap pigilan yung lechon, Doc, di ba? Mm-mm. Yes, yung mga matatabang pagkain, yung mga Oo. tira-tirang handa pa natin. Oo, yung lechon, yung crispy na lechon, yung balat, matamis na Yung, mga cake. yung ganun. pagkain wala na, pero yung sakit na dala na nabilin. May naiwan pang sakit. Naiwan pa. May Actually, naiwan. January. Mm. Okay. January ang pinakamadaming pasyente. Mm-mm. Sa month ng January to December, January talaga pinakamadami. So, yung mga pinakukonsulta nila, Doc, yung dahil sa tumaas yung dugo nila, high blood, diabetic, ganun. Yes, hypertension, diabetes, then cough and colds pa rin. Okay. And syempre, dapat Doc, no? Maingat tayo sa mga kinakain natin ngayon, di ba? Importante na mag-iingat tayo sa mga pagkain dahil Especially yung mga, yes. oo. Sige, Doc. Go ahead, Doc. Yes, especially yung mga fatty foods, yung mga may preservatives, common yan tuwing Pasko kasi eh. So, yun siguro, every holiday season, mag-ingat tayo sa pagkain ng mga matataba, saka ng mga matataas sa sugar. May nabasa ako, Doc. Sabi dito, Doc, na kahit daw yung mga hindi matataba, mapapayat, pwede na rin daw pwede namang magka-diabetes. Pwede, ganun ba yan, Doc? Yes, actually, pwede magkaroon ng hypertension and diabetes kahit payat ka kasi ang pinag-uusapan naman dito is yung presyon, hindi yung katawan ng tao, no? Mas high risk lang yung mga matataba kasi dahil sa hereditary component, okay? Pero pag acquired naman, ibig sabihin kahit sino, payat or mataba, pwede magkaroon ng hypertension and diabetes. Wala talaga yan sa build ng patient. Okay. Ano ba, Doc? Dapat ba ang isang tao, Doc, kahit wala pa siyang nararamdamang sakit, dapat magpa-check up ba siya? Yes. Ideally, sa adult, dapat every 6 months nga nagpapacheck up, hindi annual. Pero if, for example, diabetic ka, hypertensive, then may correctables, ibig sabihin merong ginagamot yung mga doktor, kailangan every 3 months follow up until makorek natin yung mga kailangan i-correct, then pwede na tayo mag every 6 months. Kasi may ibang mga sakit, Doc, di ba? Hindi mo nararamdaman na mayroon ka na pala nun, di ba? Mga ganun. Yes. Oo. Yes, asymptomatic, especially sa mga hypertensive, no, hindi mo agad mararamdaman na mataas yung presyon mo, okay? Pag diabetic ka, hindi mo naman agad mararamdaman na diabetic ka. Usually, incidental nga naman, ibig sabihin, gusto lang yung magpa-check up, biglang nakita na may hypertension or diabetes siya. Incidental check-up lang. Oo. Di ba? Yes, which is good, at least early detection, unlike nung mga symptomatic na meron ng complications. Oo, yung mahirap, Doc, di ba? Yung lalo na pag yung parang dumating na sa point na ma-stroke na yung isang tao dahil sa taas ng dugo niya, hypertensive, ganon, di ba, Doc? Yes, sa hypertension, yan yung mga late outcomes na, no? Yung mga stroke, heart attack, kidney problem, yung mga nagda-dialysis, yun yung mga late outcomes na ng hypertension na dapat nakita at early stage pa lang. Oo. Paano yun, Doc, sa mga yung mga, for example, sa bahay, Doc, yung isang tao, naramdaman niya na parang papunta na sa stroke ang kalagayan niya. May may parang bang emergency na pwedeng parang panandali ang gamot para ganun? Nawala, hindi natin meron naman, oo. Medyo nawawala ka, Doc, pero siguro okay, lagi natin yes. Hello? Sige, go ahead, Doc. Sige. Yes, can you okay hear me? Yes, okay na, Doc. Okay na, Doc. Okay. Meron naman mapaunang lunas, okay? Especially kapag sa stroke, dapat i-secure natin yung airway. Isiguraduhin natin na nakakahinga yung pasyente.
Then early detection na stroke. Kung talagang sure tayo na stroke, merong facial asymmetry, nanghihina yung katawan, mas mabuti na tumawag na ng ambulance para madala sa ospital. Kung meron kang gamot na pampababa ng BP or anticoagulant, pwede nyo na rin ibigay yon as first aid. Paano yun, Doc? May mga ano ba, kwento na yung magkapitbahay, nagre-recommend siya ng gamot para sa kapitbahay din niya dahil gumaling siya sa sakit. So, sabi ng kapitbahay, ito ang inumin mo dahil gumaling ako dito. Pwede ba yung ganun, Doc? Actually, yan nga ang problem namin, no? Kasi maraming ganyan. Actually, hanggang ngayon, sa siguro 30 patients ko per day, mga 10 magsasabi ng ganyan. Nagse-self-medicate sila, no? So, ang pag-treat kasi or paggagamot ng isang doktor, individualized yan. For example, kung sa isang pasyente okay yung ganito, yung for example metformin sa diabetes, hindi ibig sabihin pwede siya sa ibang tao. Dapat tailored fit, individualized ang treatment. Ibig sabihin, tinitimpla namin mga doktor kung ano yung pinaka-the best na option para dun sa specific pasyente. Oo, hindi pwede yung kahit anong nire-recommend ng kapitbahay, ito inumin mo. Dito Yes. pwede ganon, di ba? Dahil iba-iba kasi yung ano natin, Doc, na yung katawan natin. Minsan tinatanggap yung Yes. gamot, minsan may side effect, di ba? Yes. Paano yung, for example, Doc, may isang doktor na nagbigay ng isang gamot tapos nagkaroon ng side effects like mga allergies. Anong pwedeng gawin doon, Doc? Okay, lahat naman ng gamot may side effects. May adverse reaction yan. Kaya nga importante ang history taking. Like for example, kapag nagpa-consult ang patient, usually tinatanong namin may allergies ka ba sa drugs? Yun, makakatulong yon para malimit namin or maumit namin yung gamot na dapat hindi namin ibigay. Ngayon, kung nagkaroon ng hypersensitivity reaction, magbalik doon sa doktor na nagbigay or kaya pumunta sa ibang doktor para mabigyan ng gamot sa allergy. At matanggal natin yung gamot na nag-cause ng allergy. Pero, for example, na-allergy siya, Doc, may ibang gamot na ibibigay. Yes. Pero syempre, ang first management dun sa hypersensitivity reaction or allergy, discontinuation ng gamot or ng nag-trigger ng allergy. Pangalawa, syempre, magbibigay tayo ng paunang lunas sa allergy. Pwede bang malaman yan, Doc, na ang isang tao pag allergy sa gamot? Pwede may test bang ganon? Yes, merong allergy test. Actually, sa history taking pa lang, kaya mong makita yun kasi tatanungin mo yung pasyente. For example, sinabi niya, nag-take ako nito before ng amoxicillin, nangati ako. So, merong mga kamag-anak yung amoxicillin, same generation, na hindi mo na pwedeng ibigay. Kaya importante na dinidisclose natin yan sa mga doktor natin, no? Kasi hindi rin namin makikita yan. Hindi naman routine natin tinetest yung allergy. Ibig sabihin, hindi lahat ng pasyente itetest mo ng mga kung saan siya may allergy. So, importante na alam din ng pasyente na may allergy siya for that specific drugs. Oo, dapat alam din niya, Magdum Kia, kung allergy siya. Iba rin yung allergy sa ex-boyfriend, Doc. Yes. Hindi lang Iba hindi rin lang yung- for Doc Noy, like for magugul-gugol lang kasi marami yung gumagawa ng ganyan ngayon. Pag I think pag masakit ang tiyan ko, okay, hey Google, parang masakit ang tiyan ko, anong iinumin, anong nangyayari sa akin? Oo, kasi ngayon, Doc, may nabasa kami sa isang sa website na ang instead nga ang mga pasyente magpapakonsulta sa doktor, ang ginagawa nila sa AI na lang sila nagtatanong. Sumasagot din yung AI. Paano yun, Doc? Anong magandang gawin doon? Siguro sa technology yon, di ba, marami ng AI. May mga profession talaga na maapektuhan. Pero tingin mo ang pagiging pagmot or ang trabaho ng doktor, hindi kasi siya mapapalitan ng AI. Kasi nga, Correct. sabi ko nga kanina, individualize ang patient. For example, sinerge mo, anong gamot sa lagnat? Siyempre, ang sasabihin niyan, paracetamol. Ngayon, ang paracetamol ba applicable sa lahat? What if may allergy yung nag-search sa paracetamol or may liver problem? So, doon nagkakaroon ng problema. Tama ang mga nasa internet. May mga tama dyan. Maraming
good source naman. Ibig sabihin, tama ang nakasulat. Pero, ang tanong diyan kung applicable for that specific patient. Kung ito ba yung best option for that specific patient, doon napapasok yung doktor. Kasi ang nababasa natin is general knowledge, no? So hindi naman 'yan yung clinical knowledge ng mga doktor. Correct. Lalo na, Doc, no, kung hindi siya dumaan sa laboratory test, di ba? Yes. Oh, importante yung may laboratory test result para makita kung ano yung bagay gamot na pwedeng inumin ng isang pasyente, Doc. Pwede rin mag-complicate Yes, sa kaya iyo, nga ha? kami, yes. Okay. Ang practice namin, pag for example, may cough, Mm. pinapakinggan namin yung likod. Sa AI, hindi mo naman mahahawakan yung pasyente. Ibig sabihin, hindi mo mapapakinggan, ma-auscultate kung merong crackles or merong infections. Iba pa rin pag ang humawak yung doktor. Ibig sabihin, yung tingin mo pa lang sa pasyente, at least may idea ka na kung ano yung problema ng pasyente, which is hindi magagawa kasi ng AI. Oo, kasi yung sagot ng EA parang ano lang, general Magnomenture, Yes. Magnomakia, di ba? General Para sa lang. lahat lang. Oo, yung sagot niya. Yung bang paracetamol, Dog, yung sinabi mo kaninang paracetamol, hindi ba pwede lahat uminom ng paracetamol? Hindi, kasi may mga allergy may mga allergic sa paracetamol, no? And especially pag may end liver disease na yan or mga cirrhosis, hindi na namin ina-encourage na magparacetamol unless benefit outweigh the risk. For example, mas kailangan niya that drug, mas makakatulong yun sa kanya kesa sa adverse reaction na pwedeng idulot nito. Kaya nga tinitimpla natin, wini-weigh natin yung mga possibilities. Kasi yung iba, pag masakit ang ulo, inom agad ng paracetamol Magnomakia, di ba? Sakit ang tiyan ko, paracetamol. Oo, mga Pain ganun. reliever agad. Oo, so dapat talaga kung may lagnat. Yes, that's the safest. So dapat magpa-check up talaga, Doc, no, kung may nararamdaman. Yes. Paano pag wala nang nararamdaman, Doc? Char. Kung wala nang nararamdaman sa ex, iba naman yung Magnomakia. Sorry. Iba yan. Oo. Sorry. Oo, iba naman yan. Pero syempre sa mga kasi may iba, Doc, na dito tayo sa yung pain reliever na gamot. Dahil ang iba pag medyo masakit yung nila, yung katawan nila, umiinom agad ng pain reliever. Then I think ang pain reliever medyo nakasira rin sa kidney natin, di ba? Sa ibang parts ng organs natin. So, paano yan, Doc? Dapat may reseta rin ng doctor niyan, di ba? Bago ibigay. Yes, meron. Yes, sir. Meron tayong mga over-the-counter. Kaya sila over-the-counter kasi sila yung tinuturing na safest kumpara sa iba. Pero hindi sila 100% safe, no? Pwede silang uminom. For example, sumakit yung katawan nila. Then, pwede silang uminom na single dose. Kaya lang, kapag feeling nila hindi na tumatalab, yun na yung time na magpatingin sila sa doktor. Dahil, dose-related na yan. Meron kasi mga pasyente, kaya nasisira or nagkakaroon ng complications, nasisira yung kidney nila, ginagawa nilang vitamins. Kasi nga, hindi na nga nag-i-improve, ina-abuse pa nila yung pain reliever. So, nagkakaroon ng overdose, nagkakaroon ng complication, which is dapat, kung una pa lang, hindi na tumalab, magpa-check up na. Oo, yun nga, importante. Kasi yung iba nga, yung parang sa Maritas lang nakuha na information, inumin mo yun para gumaling ka. But importante, magpa-check up talaga sa doktor. Yung tamang reseta, tamang gamot ang ibibigay ng doktor para at least iwas sa mga allergies, iwas sa mga side effects, di ba, Doc? Dapat ganun talaga. Yes. And syempre sa mga diyan sa ating mga migrant friends na may nararamdaman, wag nang magdalawang isip pag magpa-check up. Dahil, Doc, iba kasi ang problema nila, Doc, pag nagpapa-check up sila, iniisip nila gastos naman to, walang pambayad, di ba, mga ganun, Doc? Kaya ang iba tinitiis na lang nila yung nararamdaman nila. Yes, pero meron naman tayo mga government hospital, mga health center na pwede naman tumingin. May mga doktor din naman doon. Oo. Yes. Sige, go ahead, Doc. Okay. Meron mga meron mga government hospital. Kung talagang hindi kaya magpa-private or
gusto ng libreng konsulta, marami sa government hospital natin. Kaya lang ang pinagkaiba kasi, syempre, kailangan nilang pumila, okay, para matignan ng doktor. Kasi sa government hospital natin, alam naman natin, sobrang dami ng pasyente. Alright. And sa ngayon ba, Doc, dito sa Pilipinas, masasabi na ba natin na pwede nang hindi pumunta sa abroad yung may mga sakit para magpagamot? Pwede na rin dito yung kasi yung iba pag Yes. gusto lang iba dito doon tayo sa Singapore, sa ibang bansa para medyo ang technology nila medyo advanced, mga ganun. Pwede na sa Pilipinas din ngayon. Yes, advanced na rin naman tayo. Actually, dito sa Metro Manila, I think yung mga equipment natin, enough na yon para ma-diagnose yung mga iba't ibang sakit ng tao, no? At saka iba pa rin kasi, in terms of competency naman ng mga doktor, pare-parehas lang yan. Kahit ano sigurong lahi, isa lang ang inaral niyan, no? Pero in terms of technology, I think pumapantay na rin naman tayo. Oo, Dito dahil sa, sa QC, sa Oo. mga pinagpa-practicean ko, yes. Saan po kayo Doc, na located sa na clinic? Quezon City, World City Medical Center. Alright. Sa ating mga Magdum friends, pwede kayo magpa-check up kay Doc Allen para mabigyan kayo agad ng tamang gamot para sa iyong karamdaman. Hindi yung kahit sino lang magbibigay ng gamot sa inyo na kasira pa sa katawan natin. Ayan ang importante. And malapit na rin ang Doc, 'di ba? Malapit na actually malapit na ang summer, then may time din na umuulan. May mga tao, Doc, na pag yung madaling magka-fever pag nauulanan. Anong dapat nilang gawin yan, Doc? Dahil may iba diyan kahit ambon lang yung ulan, nagfi-fever na. Kaya nga, okay, diyan papasok yung mga advocacy ng vaccination kasi. Kaya nga dapat, sa amin kasing mga adult, sa atin mga adult kasi, meron din tayong mga vaccines, hindi lang yung mga bata. Kailangan i-educate lang natin na kailangan meron din tayong vaccine. So dito sa adult, pinaka-common yung mga pneumonia vaccine, flu vaccine, na dapat yearly nagpapa-flu vaccine. Lalo na kung napapansin natin, madali tayong kapitan ng sakit, dapat mag-supplement ng mga macronutrients and micronutrients. Okay? Kumain ng tama, and mag-supplement ng mga vitamins para makaiwas sa sakit. Then especially, dapat tama din ang tulog, okay? Para at least hindi humihina yung immune system natin. And vaccination, of course. Yun yung ma-advise ko sa mga sakitin or yung mga madaling maglagnat. Dahil dito sa Cagayan de Oro, Doc, medyo ang issue ngayon dito sa Cagayan de Oro, dahil may dito yung leptospirosis na sakit na nakukuha dahil sa iinang daga, ganon, dahil sa baha. So, ano yung mga first mga sintomas, Doc? Mga signs and symptoms kung ang isang tao may na siya, may leptospirosis na? Okay, in terms of leptospirosis, fever pa rin kasi talaga. Sumusunod na dyan yung mga muscle pain. Pero maraming sakit pa rin na pwede mag-manifest ng fever and muscle pain. Kaya importante sa amin yung history taking. For example, sinabi ng pasyente, meron siyang fever, tapos meron din siyang muscle pain. Importante na tanungin natin or alam din ng pasyente kung meron siyang history na lumusob sa baha, may sugat yung paa, or nagkaroon ng contamination na possible mag-cause ng leptospirosis. Kaya nga, pag nagpa-check up ka sa doktor, kino-connect namin yung kwento. Kaya matanong kaming mga doktor, no? Para at least pinpoint natin yung tamang diagnosis. So, in terms of symptoms, mahirap sa layman na tao, mahirap kasing alamin kung lepto ba siya or viral illness lang, no? Kasi fever and muscle pain, lahat naman pwede mag-cause ng ganun eh. Pero kung late detection na sa leptospirosis, Doc, medyo delikado na. Kung late na, yes. Kung late na, usually hindi na umiihi. Nagkakaroon na ng acute kidney injury. Yan yung tinitingnan natin. Or kaya nagiging kulay beer na yung ihi. So yun yung mga late stage na. And sobrang body weakness talaga yung So, mga may lepto. Then yung iba naninilaw. Hindi na kaya sa gamot, Doc, pag ganun? Hindi na makaya? May gamot. Meron tayong gamot na binibigay, antibiotics.
IV, ibig sabihin intravenous, ini-inject sa ugat. Mm. Ngayon, kapag meron ng signs na acute kidney injury, dinadialysis namin temporarily, okay, until makorek. Okay. At once na makorek na, may stop na yung dialysis. Mm. Okay. Mm. Yun pala, Magdum Kia. Dapat di ka sumulong sa baha, Magdum Kia, ha? Dapat mag-boots. Mag-boots lang, oh. Di ba, kailangan mag-boots, no? Magbotas, no? Gumamit ang botas para safe ang ating, para hindi tayo maka-leptospirosis, Doc, di ba? Yes, especially kung meron kang sugat. Kung meron kang sugat sa paa, then hindi maiwasan na lumusob, magpa-check up sa doktor. Meron kasi mga prevention na dapat mabigay. Like for example, meron kang sugat, then lumusong ka sa baha, hindi mo na iwasan. Magpa-check up ka within 24 to 72 hours para mabigyan ka ng doxycycline or ng mga antibiotic na dapat prevention na magkaroon ka ng leptospirosis. Alright. Yun dapat tandaan natin mga Magdum friends, ha? Oo, huwag tayong sumulong sa baha pag may sugat ang paa natin para hindi tayo magka-leptospirosis, mga Magdum friends. Medyo delikado yung nakamatay ang leptospirosis pag na late na, mga Magdum friends, ang detection, di ba? So dapat ingat tayo lagi. Oo. And yung sa darating, di ba, Doc, para yung tibdas ngayon. Uso rin ngayon, di ba? Yes, especially pag summer, yan yung sinasabi ko, skin diseases, no? Yung mga rashes. Pero marami kasi, hindi lang tigdas. Nandiyan din yung ibang viral illness. So magkakamukha yan. So at least dapat aware tayo na huwag mag-self-medicate. Lalo na kung tigdas, baka kasi dengue na pala. Then mababa na yung platelets natin. Magpa-check sa doktor. Para maging healthy lagi, Doc, anong dapat gawin nila? Course, diet, less fat, less cholesterol, less preservative, and exercise, and enough sleep, at least 8 hours. Enough Especially sleep. sa ating mga adult. Correct. Oo, importante yan. But may tanong dito, Doc, bakit na yung pag ang isang tao na stress, medyo ang looks niya naiiba na? Ang pinaka-direct correlation ng stress, no, pagbaba ng immune system. Pero yung siguro more on lang yan, personal na sa pasyente. Siguro hindi naman lahat ng stress Nahagard. Para naiiba na. Depende pa rin sa Depende rin, pag-ayos, di ba? no? Oo. Pero in long term, siguro mga 5 years ka na stress, doon nagkakaroon ng wrinkles, doon nagkakaroon ng malaking eye bags, yes. Siyempre, Doc, 'di ba? Pag stress ang isang tao, may binibigay rin ng medication. Yes, marami naman antioxidant na binibigay, mga supplements, mga micronutrients na makakatulong, pero hindi pa rin, again, supplement lang kasi 'yon. Hindi yon mas importante sa enough sleep. Ibig sabihin, doon pa rin tayo sa natural. Doon pa rin Supplement lang siya, hindi mo pwedeng ipalit. Huwag ka matulog, tapos inom ka ng vitamins. Dapat may tulog. Balance talaga. Balance lang. Balance. Then sa pagkain, dapat limit lang, Doc, di ba? Huwag magpa-over ng mga kinakain. Oo. Yes, kaya nga sinasabi namin, ako personally, sa mga pasyente ko, hindi ko sila pinagbabawalan, hindi kumain ng mga fatty foods, kahit hypertensive pa. Lagi ko sinasabi, less salt, less fat, less preservative, then high fiber, para at least hindi rin sila nade-deprive. Kasi yung iba, lalo na yung mga diabetic, hindi na nagkakanin. Kailangan pa rin natin ng carbohydrates. Yung mga hypertensive, hindi na kumakain ng fats. Kailangan pa rin natin ng fats. Kaya lang, may certain limit lang talaga na dapat tayong sundin. Yun yung binibigay namin. Kasi yung iba, Doc, no? Parang yung style ng kain nila, unlimited na. Parang ganon. Yes. Oo, parang... Lalo na sa panahon ngayon, no? Nagkalat yung mga sangyup ngayon, yung mga fat, preservative. Kaya nag-iiba rin yung age ng mga hypertensive ngayon, mataas yung cholesterol. Before kasi nakikita namin yan nung bagong doktor pa lang ako, 2016. Nakikita namin yan mga nasa 40s, 50s. Pero ngayon,
as early as 20s, meron ng hypertension, meron ng diabetes. Grabe. Dahil sa kinakain nila, Doc. Yes. Then, syempre, parang hereditary na rin, Doc, di ba? Parang nagmana sa Yes, lolo. may portion. Yes. Lalo May lang. portion na hereditary. Yes. Oo. Hindi ba pwede maiwasan yung Doc? Yung, for example, ang kapatid niya, ay yung lolo niya, high blood, ganun, diabetic. Pwede ba niya maiwasan yung mga ganun? O talagang nasa katawan na niya yun? Yes, pwede naman. Depende naman kasi sa transmission, no? Kasi masyado ng technical yung mga X-link. Ibig sabihin, for example, yung mag-asawa, nagkaroon ng anak, siguro dalawa doon pwede maging diabetic. Then dalawa, for example, 4 anak nila, dalawa pwede namang hindi. Pero still, kailangan nilang mag-ingat sa pagkain pa rin kasi mas high risk sila na mag-develop ng hypertension and diabetes kasi sa family history nila. Alright. Yun. Sa inyo ba, Magdum Kia, may ano ba? Diabetic siya? Wala naman siguro, no? Wala. Wala naman. Wala pa. Hindi mo pa alam. Huwag mo pa-check up. Sabi ng iba, Doc, hindi ako high blood. Pag pa-check up niya, high blood pala. Mga ganun, di ba, Doc? Hindi ba siya high blood? Nalaman Yes. niya na high blood na siya. Yes, nakikita ko yan, no, maraming in denial, no. Pag ganun naman, actually, kung 10 ang pasyente, mga 7 doon, pag nasabihan mo na hypertensive, sabihin mo, ay, umakyat lang ako ng hagdan, kawawa naman yung hagdan. Ay, nag-jeep lang ako. So, marami silang excuse, no. So, kasi lagi yan, ay, umakyat lang ako sa hagdan, kawawa yung hagdan, lagi nasisisi, no. So, pag ganon, ine-encourage ko na mag-monitor ng 24-hour BP monitoring. Sila mismo ang magre-record para at least alam nila na hypertensive na talaga sila. Okay. Paano yun sa mga, Doc, yung sa mga na lang, yung sa mga may arthritis, rheuma, ganon. I think may mga bata na rin, di ba? Bata pa lang, may mga ganon na rin. Yes, depende yan, no, sa type na arthritis. Marami kasi arthritis. Merong mga rheumatoid, osteoarthritis, mga ganon, spondyloarthritis. Siguro, pumili lang tayo. Kung hereditary, sabihin natin rheumatoid arthritis, marami yan. Ibig sabihin naman na. Pero yung mga acquired, yung mga osteoarthritis, sa pagtanda na talaga yan. Pero nagiging mas maaga ang pagkakaroon ng osteoarthritis kapag malaki yung build mo, pag mataas ang BMI mo or mataba ka, central obesity, kasi yung mga joints natin nahihirapan. So, sila yung nagbubuhat, especially dun sa lower extremity, sa tuhod, sa paa, sila yung nagbubuhat sa'yo everyday. So, kung hindi ka magda-diet, hindi mo papagaanin yung katawan mo, mas prone ka sa early osteoarthritis. Nahihirapan ng umakyat sa hagdan, Doc. Oo. Yes. Hirapan ng huminga. Kahit 2 hakbang pa lang sa hagdan, may hinihingal na, Doc. Hinihingal na. Mga kabataan, lalo ng mga kabataan ngayon, Doc, no, hindi na wala na masyadong physical activities, more on online na sila, mga lagi nagagadgets, di ba? Medyo mas madaling magkasakit ang mga kabataan ngayon. And sa mga Doc, sa mga, di ba lahat, Doc, lahat ng mga prutas, di ba pwede kainin? May mga bawal na rin ba, di ba? Sa mga may mga sakit na. Yes. Depende. For example, kung diabetic yung pasyente, hindi namin ina-encourage na maraming fruits kasi meron din yon mga glucose. Pero nililimit lang namin, no? So hindi sa mga may kidney problem, hindi lagi dapat fruits, hindi laging maraming fruits dapat kasi yung potassium naman naapektuhan. So depende sa profile ng pasyente. Pero lahat naman kung healthy kaya mo i-burn, safe naman. Basta wag ka lang mag-acid reflux yung mga fruits natin. Okay. Yun ang importante. Basta dictum dyan, in moderation lagi. Yun ang dapat gawin, Doc, di ba? In moderation talaga. Hindi magpa-over ng pagkain. Kumain ng prutas, ganun. Dapat limit lang para di tayo magkakaproblema sa health natin, mga Magdum friends. Kasi minsan, ang sinisisi ng mga tao ay ang doktor kasi hindi ako binigyan ng gamot, mga ganon. Pero may mga ibang pasyente kasi, Doc, no, medyo hindi sumusunod sa inuutos ng doktor, di ba? Yung anong dapat gawin, ganon. Yes, kasi nga mostly sa kanila in denial. Or kaya, syempre,
factor din yung kakulangan sa pambili ng gamot. So, yung iba, kahit niresetahan na namin, for example, yung may mga kidney problem, mas gusto pa rin nila yung mga herbal medicine na over-the-counter, which is, yun din ay isa sa mga problem namin, no? Especially sa mga may kidney problem. Kasi sa nakikita namin, tumataas talaga yung kaso ng liver and kidney problem sa mga herbal. Lalo na pag hindi siya regulated. Oo. Malapit na ang Valentine's, Doc. And syempre, pag ang iba broken-hearted sa Valentine's, syempre, naapektuhan din ang health, Doc, no? Pag medyo nag-iwalay sila sa boyfriend, mag-asawa, ganun, di ba? Yes, kaya huwag kayo magpaka-stress. Palitan nyo na lang. Joke lang. Pinaka-best reseta yan, Doc, ah. Oo. Lalo na, ano yung mga pwedeng sakit ng mga broken-hearted, Doc? Syempre, heart. Di ko rin alam. Oo, ano lang yan eh, mga sakit sa, nararamdaman Magnum Kia dahil masakit, mga ganun. Basta ingatan lang din natin yung heart, Doc, di ba? Ang puso natin. Yes, yung mental health and yung heart, syempre. Oo, importante yan mga Magnum friends. Anyways, marami tayong natutunan kay Doc Allen Magnum Kia, no? Sarap Thank siyang you, Doc. kausap. Marami tayong Parang- natutunan. Parang nagpa-check up na din kami, Doc. Parang, oo. Anong advice mo, Doc, sa mga sa mga lahat ng nakikinig ngayon, lalo na yung mga may mga sakit na nararamdaman ngayon. Yung wala pang nararamdaman at yung may mararamdaman pa, Doc. Okay, siguro lagi mag-follow up sa sa kanilang mga doktor and sundin ang payo ng doktor. Laging siguraduhin na prescribe yung reseta, hindi self-medicated lang. Okay? And laging magpa-check up kung adult and inaasahan ng family at least every 6 months, okay? Kung merong correctables, for example, meron kang diabetes na kinokorek or yung doktor na kinokorek na diabetes every 3 months para ma-monitor natin. Then, wag kalimutan din yung mga vaccinations na kailangan. Oo. Ang last na lang, Doc, ang pag-inom ng tubig, nakakatulong din sa katawan natin, di ba? Yes, of course. Kasama yan, no, sa proper diet. Dapat drink at least 8 waters a day, sabi nila. Pero depende yan sa activity ng pasyente. Like for example, sporty, kailangan more than 8 glass of water ang pag-inom. Ayan, dapat lang dahil pinapawisan siya, Doc, di ba? Marami siyang tubig na nailabas sa Yes. katawan niya. Dapat maraming tubig ang inumin. Oo. Anyways, Doc, sa mga gusto magpa-check up, syempre, saan ka ulit pwedeng makita, Doc? You can visit me to my clinic called City Medical Center, Monday to Saturday, 10 to 2 p.m. Ayan, okay. So, sa may mga karamdaman dyan, punta na kay Doc para siguradong gagaling kayo kay Doc. Alright, Doc, may gusto kang i-greet, i-shout out before tayo we say goodbye? Thank you, La Visual Corporation, and more powers. Yun lang. Alright. Sige, Doc. Thank you, Maraming Doc. salamat, Doc Allen. Okay, thank you. Okay, mga Magdon Friends, kasama natin ngayong gabi, mga Magdon Friends, si Doc Allen Kirit, mga Magdon Friends, internal medicine, adult disease specialist. Maraming salamat, Doc. Okay? Okay, and syempre, dagan tayo natunan Magdon Mention, no? Magdon Kia, karong gabi Oo, salamat kayo sa atong mga guests karong gabi una sa Magdon Sabado night. Kasi itong mga